Nasa ating pong linya ang convener ng Taong Bayan ayon sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. So tama na, paghanda pa rin sa kanilang aktibidad po. Kasama ho sila sa magiging activity bukas ng EDSA 40 at ilang pang mahalagang mga balita ho na maaari po nila ma-share sa atin. Convener po ng grupong Tama na, Dr. David San Juan. Sir David, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa radyo at Ga- radyo na TV pa. Dr. San Juan? Gandang umaga po, Sir Orly, at sa ating mga tagapakinig sa Mm. DCWB. Okay, kumusta ko lang ho muna ang inyong magiging preparation po bukas. Ang balita ho kasi ngayon, para wala na ho tayong pagpapanawagan pa na may pasok o wala tuwing February 25, paano kalang batas na ho sinalang po sa Kamara ho kahapon. Malaking bagay po ito, although natutuwa tayo, yung ilang, tulad na lamang ng mga Catholic school, mga religious school, sila'y nagdeklara ng holiday, walang pasok bukas, Dr. San Juan. Tama po, kusang nagdeklara na ang mga paaralan na walang klase bukas at ginugunita natin nga ang 40th anniversary ng EDSA People Power 1, yung panahon na nagsama-sama ang mga Pilipino para mapatalsik ang isang mandarambong at human rights violator na diktador. At ang ginugunita nga natin sa araw na yan, yung pagkakaisa natin at yung ebidensya na kapag nagsama-sama ang mga Pilipino, maaring may magandang magbago sa ating bansa. Kaya sa bukas, February 25, 1 to 4 p.m., magkakaroon po tayo ng kilos protesta at paggunita sa EDSA or People Power 1 para maipanawagan pa rin yung pagpapatuloy ng laban sa korupsyon at kahirapan. Natutuwa tayo, may panukalang batas nga na gawin na ulit itong holiday at siyempre hindi naman agad-agad makakapasa yan, dadaan pa yan sa proseso. Ang panawagan natin sa presidente actually ay pwede niya itong gawing ideklara pa rin na special non-working holiday kung gugustuhin niya. Kasi mga naunang presidente ay yun ang usual na ginagawa. Ginagawa itong holiday para mas lalong magunita ng mga tao at yung mga gustong pumunta sa mga aktibidad related sa commemoration ay makakapunta sila. So yun din ang panawagan natin sa gobyerno kung sincero sila sa pagbibigay diin sa konsepto ng people power, sa pagkakaisa ng mga mamamayan tungo sa isang layunin na paunlarin ang buhay ng mga Pilipino at wakasan ng korupsyon, pwede nilang gawin yun na ideklara nila ang holiday. Parang kahapon lang may narinig akong komento bakit naman kasi hindi na lang dineklarang holiday? Dalawang Aquino. Anyway, yung mga nakaraang mga administrasyon na alam natin na naging bahagi o produkto ng EDSA People Power. Ba't hindi na lang ginawa noon daw holiday po yan? Anong reaksyon nyo dyan, Sir David? Tama po, yun ay pagkukulang ng mga nakaraang administrasyon kasi ang karaniwan lang ay idinedeklara bilang special Depende. non-working holiday Tama. pero walang special na batas na kaugnay nito. So yun ay naging pagkukulang nila. At sana nga ay maremedyahan ng kasalukuyang administrasyon. Pero ang panawagan naman natin sa ating mga kababayan, may holiday o wala, kung kakayanin pumunta, ay pumunta tayo para mas malakas ang boses natin. Kasi alam naman natin hanggang ngayon, hindi pa rin napapanagot lahat ng sangkot sa flood control scam, tuloy ang korupsyon. Nakita naman natin ang mastermind, hindi pa rin natin natutukoy at malaya pa rin ang mga mastermind. So, bilyon-bilyon piso pa rin ang maaaring manakaw sa atin sa taong ito dahil malaki pa rin ang allocables, ang insertions sa national budget. Tapos, ang mga polisiya ng gobyerno, karaniwan ay pampabigat, pampahirap sa atin. Malaki ang income tax, malaki ang value-added tax, at napakaraming produkto at serbisyo ang may value-added tax. Kaya kasama rin yan sa ating panawagan, bawasan ng mga buwis, paliitin ang income tax, kasi hindi na nararamdaman ng mga Pilipino yung kanilang kinikita. At sa halip ay napupunta na lang sa koleksyon ng gobyerno na ninanakaw lang naman at sa halip na mailaan sa serbisyo publiko. So, yan po ang ilan sa ating mga panawagan. Maliwanag po na hindi lamang political na reforma ang gusto natin. Siyempre, gusto natin yan. Wakasan ang sistema ng political dynasties, di ba? At tiyakin na mapapanagot yung mga tumanggap ng campaign funds mula sa mga contractors. Yung Presidente at Vice-Presidente, parehong tumanggap ng campaign funds from contractors. Gusto natin yan, mga political reform para mapanagot sila. Okay, Pero gusto rin natin ng economic reform.
kagyat na ginhawa o urgent relief para sa ating mga kababayan. Kaya ang tema nga ho ng ating paggunita bukas ay People Power at 40, tuloy ang laban sa korupsyon at kahirapan. Ituloy ang laban sa korupsyon. Tuwing naririnig ko kasi yan, talagang iisipin mo, hindi lang ito dapat noong 1986 lang, hindi lang dapat noong 2001 lang, hindi lang dapat ngayon 2026 lang. Talagang kung pwede lang araw-araw tayo para nakikibaka, no, Sir David, dahil hanggang ngayon yung ating pinaglaban, yung mga pinaglalaban po nung 1986, andudun pa rin eh. May mga tiwali pa rin, may mga abusado pa rin, at meron pa rin hindi nagpapahalaga sa buhay ng kapwa Pilipino, Sir David. Tama po kayo. No? Kaya ginugunita natin yung People Power Ban para bigyan din na kahit pa paano may naibalik sa atin na kalayaang magpahayag, kalayaang maghapag ng mga hinaing natin, ano? Na nung panahon ng batas militar, napakahirap gawin noon. At least sa panahon natin ngayon, mas kaya na natin itong gawin ng walang takot. Batid natin na may repression pa rin, minsan kinakasuhan pa rin ang mga nagpo-protesta, kagaya nung nangyari doon sa September 21 sa Menjola, di ba? Yung mga ibang kasamahan natin, may kaso pa rin kinakaharap. Aha. Pero at least ngayon, mas malakas ang boses natin pag nagsasama-sama ay maaring maobliga ang gobyerno na makinig. At tama rin yung sinabi niyo, no? Kasi kahapon nga ay ICC hearing. So yun kaya talagang dapat ipagpatuloy ang paglaban sa bulok na sistema kasi yung takeaway natin kahapon, di ba? Sabi nga nung isang taga-ICC, hindi, no one is above the law. So ganun din sa mga batas sa human rights, batas laban sa pamamaslang, batas laban sa pandarambong, di ba? Dapat pare-pareho, pantay-pantay ang trato. Kaya kapag malalaking tao nagkasala, dapat maparusahan, dapat mapanagot. No? Yun ang dapat Ano mangyari. ba dapat natin gawin na parang ano yun eh, parang pagod na eh, no? Ano ba dapat na gawin sa inyong palagay, Sir David? Hindi naman tayo nagkulang sa pagpapakita kung paano natin itinatanggal, pinapali, so pinapalitan ng mga opisyal ng gobyerno. Pero ando doon pa rin, bumabalik pa rin sa mga usapin ng anomalya, nakawan, hindi paglulustay ng pondo ng bayan, yan man ay flood control, yan man ay confidential fund at kung ano-ano pa man. Hindi kaya ito hindi na dahil dun sa meron tayong kapangyarihang mag-alis ng tao sa pwesto, o baka ito yung problema na rin kasi hindi tayo marunong magluklok ng tao sa posisyon o sa pwesto, Sir David. Ayun pong valid yung inyo nabanggit, no? Siyempre, kapag naman election, pwede natin suriin ang mga kandidato. May mga maayos namang tumatakbo pero parang nahihirapan nga silang manalo at hindi sila masyadong popular. Pero ano man, di ba? Kapag nanalo na yung kung sino man nanalong kandidato, sila dapat ay obligado na paglingkuran ang interes ng taong bayan, di ba? Mhm. Hindi sila dapat magnakaw, dapat nilang tuparin ang kanilang tungkulin, dapat na yung tiwalang ibinigay natin sa kanila ay huwag nilang sirain. Yung confidential funds, kung meron man, dapat ang paggagamitan nila ay yung dapat lang na paggamitan. Mhm. Yung pera para sa infrastructure, hindi nila dapat ninanakawan, etc. Di ba? May expectation tayo. Kasi pag nahalal ka, yun yung dapat gawin. Yung kung ano yung mabuting pamamahala. So malaki ang dapat na sisi sa mga public officials na na-elect. Yung Kasi pinagkakatiwalaan regardless natin. kung matino ka o hindi nung ikaw ay i-elect, dapat maging matino ka pag ikaw ay nahalal. Kasi obligasyon mo yun. Alright. Yun na nasa konstitusyon. Dapat to pa rin yung tungkulin mo. Mm. Pero aminado rin tayo na iyon nga ang hindi naman natin masyadong nabantayan sa mahabang panahon mula nung mag-People Power 1. Parang nanatiling mahina yung ating mga mekanismo ng pagpapanagot o accountability at more recently nga parang mas humina pa, no, di ba? Doon sa ruling ng Supreme Court, pag gusto natin magpa-impeach, ang dami-daming requisitos. Pag may nauna ng isa at yun ay na-refer agad, wala nang ibang pwedeng humabol. So pwedeng dumating sa punto na may magpa-file ng peking impeachment complaint, may babasura. Next year na ulit ang filing. So, mas humina pa yung mga mekanismo ng pagtatanggal sa mga corrupt na opisyal. So, yung ating sistema mismo ay may problema. Okay. Siyempre, alam na rin natin yung obvious na problema na
sabay-sabay, sunod-sunod silang nasa poder, Mm-mm. political dynasties, nakokontrol nila ang sistema, Mm-mm. na-impluwensyahan nila ang proseso. Kaya talagang kahit makapaghalal tayo ng ilang mga matitinong opisyal, Opo. dahil bulok yung sistema ay napakahirap talaga. Alright. Sir Kaya David, kailangan ng major na pagbabago rin ng politika. okay. So kayo nasa People Power Monument, tama po ba? Kasama kayo ng grupong may... teka muna, may permit naman na yata kayo, no? O kasama na rin ho kayo doon sa grupo na binigyan po ng permit sa People Power Monument? Ganito, ang tama na Takilusang Bayan Ponta Coraco at iba pang grupo ay nandoon sa side ng EDSA Ortigas, malapit sa EDSA Shrine. Sa SS Ryan. Nakapag-file naman po tayo ng letter para sa mga Sa coordination Mandaluyong. meeting, Mm-mm. pero batay sa public announcement ng Quezon City Government, yung ating request ibinato nila sa kabilang Sa syudad yata ng Mandaluyong na po. Mandaluyong. Tama, opo. Sa Okay. pagkakaalam ko naman po ngayong araw, magkakaroon pa ng Alright. isang coordination meeting. Okay. So, hopefully ay maplansya po ang mga detalye. Mm-mm. Pero ano man po ang mangyari, nasabi naman na po namin ito, meron na walang permit. Mm-mm. Ang EDSA 1 People Power 1 naman, wala rin permit. Okay. Tama. Nangyari dahil nagsama-sama ang taong bayan. Mm-mm. Kaya ang panawagan namin sa taong bayan din ay makibaka, huwag Alright. matakot. Tuloy ang laban natin sa korupsyon at kahirapan. Mm-mm. Meron o walang permit, darating tayo bukas. Sir David, maraming salamat. Magkabalitan ulit tayo bukas. Thank you sa inyo, sir. Salamat po sa inyo. Opo. Ang convener po ng Taong Bayan ayon sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, so tama na si Sir David San Juan ang inyo po napakinggan.